Sa ibang balita, inilarawan ng House Prosecution Panel na magiging matinding balitaktakan sa pagitan nila at ng depensa ang susunod na isasalang na usapin sa Senate Impeachment Court. Kaugnayan sa inaasahang pagtalakay sa bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Si Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Greg, sa darating na ikatlong linggo ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ng pagbubukas ng panibagong article of impeachment. Hinggil nga rito sa confidential funds ng BICE. Tatalakayin rito ang ilang mga personalidad kung nag-i-exist nga ba at pagkakahalintulad ng mga pirma at pagpapasauli ng COA ng milyong-milyong halaga ng pera mula sa VP mismo. Target ng maisalang ng prosecution team ang usapin ng misuse fund ng Vice Presidente oras na matapos ang examination sa kanilang testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag at mailahad na ng sapat ang mga karagdagang ebidensya sa aligasyon ng grave threats. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kapag sumalang na ang susunod na article of impeachment complaint, bukod sa pagtalakay sa pag-exist nila Mary Grace Piatos at ilang personalidad, pinakamahalagang pag-uusapan dito ang presentasyon ng Commission on Audit ukol sa pagsasauli ng 448 million pesos mula kay Vice President Sara Duterte mismo. Pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasasoli na 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Ang totoo naman po doon, pwede hong mag-exist yung pong unmodified opinion ng COA samantalang meron po silang hinaharap na notice of disallowance at finality on the question of confidential funds misuse. Great na meron po unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Ibinahagi rin nila na nakalagay na rin si Ramil Madriaga bilang tetestigo dito sa confidential funds at hihintayin na lamang ang pagpapasapina ng Korte ng Senado. Samantala, sinagot din ng prosekusyon ang katanungan kung maghahain pa ba sila ng request for authorization mula sa Pangulo para sa pagbubukas nitong selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara mula sa BIR. Nila, hintayin na lang ang pasya ng Senate Impeachment Court. Para sa isang bagay na pinag-usapan ho natin, BIR doc. Kasi totoo lang, hindi lang mo impeachment ito. Do they actually mean na yung pong ordinaryong tao na meron hong halimbawa tax evasion case sa the Department of Justice isasalang sa korte, ibig niyo ho bang sabihin each and every tax case ng ordinaryong tao, hindi ho impeachable official, will require the authorization of the President for these tax documents to actually be subpoenaed by ordinary courts? I don't think so. Which is why, very important ho, antayin po natin yung pong pagtingin ng Senate Impeachment Court. May buwelta naman ang prosekusyon kasunod ng paglabas ng isang survey na tumaas ang satisfaction rating ni VP Sara. Giit nila, kinakailangan pa ring harapin nito ang pananagutan. Hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past. No? So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano pa. Greg, sa darating na Lunes, inaasahan ang pagdidesisyon ng Senate Impeachment Court sa pagsabina nga nitong tax at bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Samantala, ayon sa pre-trial order, tatakbo ng 31 araw itong articles of impeachment kaugnay nga sa confidential fund at unexplained wealth ng BICE. Pero ayon sa prosekusyon, maaari pa itong mapaikli kapag napatunayan ng mga mauunang testigong uupo ang mga charges ng aligasyon. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Greg.